Dahil marami hong nagsasabi sa akin AI na ang napako sa krus daw, si Kristo ay napako sa krus. At ang isa naman sa Acts, mga gawa 5:30, si Kristo ay binitin sa punong kahoy. Sabi nila, ang ibinitin daw at ang pinako sa cross ay pareho lang. Ito ba'y pareho o hindi? Nga si Kristo or si Kristo, kalimutan mo yung pangalan. Ang taong ipinako sa cross at ang taong ibinitin sa punong kahoy, pareho hindi. Kalimutan mo kung sino yon. Basta nagtanong lang ako kung pareho ba o hindi ang ibinitin sa punong kahoy at ang pinako sa cross, pareho hindi. Hindi magkapareho ang iipinako sa krus at ibinitin sa punong kahoy sa kanilang literal na kahulugan. Hindi magkapareho ang iipinako sa krus at ibinitin sa punong kahoy sa kanilang literal na kahulugan. Ang iipinako sa krus ay isang mas tiyak na paglalarawan ng isang paraan ng pagpatay, samantalang ang iibinitin sa punong kahoy ay isang mas malawak na termino na maaaring tumukoy sa iba't ibang paraan ng pagbitin. Okay, maraming salamat. Yun lang po ang aking katanungan, Mr. AI or Miss AI. Na magkaiba talaga ang ipinako sa cross at ang ibinitin sa punong kahoy. Hoy, mga kapatid ko mga Kristiyano, mag-isip-isip na kayo kung ang utak ninyo ay kumikilos ba o hindi.